What if mahal kita? Paano kung sabihin sa'yo ang salitang yan? Ano ang gagawin mo? Nako. Dapat maging masaya ka. At dapat tanggapin mo kasi minsan lang may magsasabi sa'yo na ikaw ang mahal niya at pipiliin niya dahil ikaw ang nagbigay kulay sa mundo niya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maulan at mahangin dito sa labas. Ang hirap tuloy mamalengke kasi naman maputik sa daan. Tapos lakad lang kami ni nanay. Iniisip ko nga kung anong okasyon. Kasi bumili si nanay ng bangus at 1 kilong baboy. Kapag may handaan lang talaga siya nabili ng baboy. Kaya eto, matapos mamalengke, pauwi na kami. Naglalakad lang ulit kami ni nanay. Habang eto, nagkukwentuhan lang. Nanay, may tanong ako sa'yo. Bakit anak? Ano naman niyang itatanong mo sa akin? Nanay, bakit maaga kayong nag-asawa dati? Anak, ayan ka na naman. Diba nga, sabi ko sa'yo, nagtanan kami ng tatay mo. Kaya ayun, itinakwil kami pareho. Wala naman kaming magagawa kasi mahal namin ang isa't isa. Kaya ayun, pagkatanan, nabuntis naman ako. Nanay, wala na ba talaga kayong pera nun? As in, sobrang hirap na ba kayo nun kaya ipinaampon nyo si kuya? Anak, alam mo, naalala ko pa ang mga araw na hirap kami ng tatay mo. Isang kahig, isang tuka. At ang kuya mo, habang hawak ko siya sa mga bisig ko, napakataas ng lagnat niya na hindi ko alam kung mabubuhay pa siya kung mananatili siya sa amin ng tatay mo. Para kaming isinumpa ng tatay mo. Napakabata namin pareho ng mga sandaling yun. Hanggang sa may nakakita sa sitwasyon namin, nagbabakasyon sila dito noon. At nang makita nilang hirap na hirap kami ng tatay mo, gusto daw nila kaming tulungan. Mag-asawa sila na hindi magkaroon ng anak. At aampunin na lang daw nila ang kuya mo at bibigyan ng magandang buhay. Kaya di na kami nagdalawang isip noong mga panahon na yan. Ibinigay na namin kaagad ang kuya mo. Kasi litong-lito na kami ng mga oras na yun na napakataas ng lagnat ng kuya mo. Agad na siyang kinuha ng mag-asawa tapos binigyan nila kami ng konting halaga para makapagsimula kami ng tatay mo. Alam kong mali ang ginawa namin, anak. Pero yun ang makakabuti para sa kuya mo. Ganun ba, nanay? Ako bakit di mo ko pinaampon? Anak, ano ka ba? Hindi na kailangang ipaampon ka pa. Kahit paano naman hindi na katulad ng sitwasyon ng buhay namin nung dumating ka. May pinagkakakitaan ng tatay mo, anak, nung ipinanganak ka.
Tapos ang kuya mo, sinubukan naming hanapin. Kaya lang, di namin alam kung saan kami magsisimula. Pero isang araw, nakalipas ang halos 2 dekada, bigla na lang may nag-chat sa amin ng tatay mo. Tapos ayun, nagpakilalang siya ang anak namin. Nahimatay pa nga ang tatay mo nun eh. Kasi yung matagal na naming hinahanap eh, bigla na lang naming natagpuan. At ayun, anak, pinalaki siyang isang mabuting tao ng mga nag-ampon sa kanya. Binigyan siya ng napakagandang buhay. Yun nga lang, di siya makauwi kasi nga matatanda na yung mga nagpalaki sa kanya at di niya pwedeng iwanan. Nanay, di ba patay na yung mga nag-ampon kay kuya? Oo, anak. Kaya nga gusto ng kuya mo na kunin na tayo. Nanay, nahihiya ako kay kuya. Kasi di ko naman siya nakasamang lumaki. Anak, huwag kang mahiya. Kuya mo yun. Sige nanay. Pero, kanino kaya yung sasakyan na yun? Yung nakatigil sa tapat ng bahay natin. Oo nga no. Baka may bisita tayo. Tara anak, bilisan mo. Kaya naman, nagmadali na kami ni nanay at eto. Pagdating namin sa tapat ng bahay, pinagmamasdan ko lang yung sasakyan. Kanino kayang sasakyan to? Napakaangas. Tapos ang laki. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong sasakyan. Pangmayaman talaga yung ganito. Kaya lang, habang pinagmamasdan ko ang sasakyan, nakarinig ako ng malakas na iyak sa loob ng bahay. Natakot ako kasi si nanay umiiyak ng malakas. At ang unang pumasok sa isip ko, baka may nangyari kay tatay. Baka may nangyaring masama. Sobrang natakot ako kaya ito, mabilis akong pumasok sa bahay at hinanap ko kaagad si nanay. At si Maki, nakita ko siya na nakaupo sa may kusina na itinuro ako sa silid ko. Kaya nagmadali na ako kasi naiyak si nanay ng malakas. At ito, pagpasok ko sa silid ko, pati ako naiyak na din kasi naman si Kuya William, nakauwi na siya dito sa bahay. Nakatayo lang talaga ako habang naiyak na parang bata na inagawan ng lollipop. Ewan ko ba, di naman ako iyakin. Pero umiiyak ako, nakakahawa si nanay. At eto, nilapitan ko na din si kuya at niyakap ko na siya ng napakahigpit kasama si nanay. At si tatay, eto dumating na din na niyakap na din si kuya. Sa wakas, kompleto na kami. Magkakasama na kami. At ito na yata yung pinakamasayang regalo sa pamilya ko ngayong Pasko. Yung kompleto at masaya kami. Wala na akong may hiling pa kasi natupad na yung matagal ko ng panalangin na makasama si kuya at mabuo ng muli yung pamilya ko na sinubok ng kapalaran ng matagal na panahon. William anak, patawad kung pinamigay ka namin nung bata ka pa. Sobrang hirap kasi ng buhay namin noon at lagi ka pang may sakit kaya
Wala kaming magawa. Nanay, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Nakaraan na yun. Ang mahalaga, nagbalik na ako. Bunso, ikaw na ba talaga yan? Magkamukha pala tayo sa malapitan. Napangiti na lang ako dahil sa sinabi ni Kuya. Tama siya. Magkamukha nga kami. Pareho kami ng mata at ilong. Pati hugis ng labi. Pero teka, ipapakilala ko muna siya sa best friend kong si Maki. Kaya ito, lumingon ako kay Maki at aba, ayun siya. Nakaupo pa din sa may kusina na tila ba nagpapawi ng mga luha.